Science, technology, and engineering news. Fair, factual, fearless. Informing you live from Masasi Payumo Junior Memorial High School, delivering pure and novel information. One with kindness. Smart with fairness. No more, no less. This is STE News. Good day, Philippines. Good day, Bataan. This is Jalamwal Daklan, protecting the world from devastation. And this is Jaro Kisho Patel, guiding the people within our nation. And for today's headlines, Bataan bus crash claims 4 lives. Experts call for comprehensive sex education to combat child pregnancy. Government support boosts food security in Bataan. Director makes a triumphant return to stage this February. A bus that drives along the Olongapogapan Road suddenly loses control and crashes into a local store, involving a passenger jeep in the accident. Here's Christopher Pia for the details. Isang aksidente sa Bangal Dinalupian, Bataan ang kinasawi ng 4 na biktima. 26 naman ang naitalang sugatan. Natukoy na ang nasabing bus na papuntang Olongapo City galing sa San Fernando, Pampanga noong 24 ng Enero taong 2024, bandang alas 6 ng hapon. Inararo ng bus ang kasalubong na pampasaherong jeep. Nadamay sa aksidente ang isang motor, 2 tricycle at isang nakaparadang L300 na van. Tumumba rin ang kalapit na poste ng kuryente at isang maliit na tindahan. Ang mga biktima ay dinala sa James Gordon Memorial Hospital upang mabigyan ng mabilisang panglunas. Sabi ng mga testigo ay pagewang-gewang ng bus bago pa man ang aksidente. Lagi na raw talagang nadidisgrasya ang mga motorista dahil sa kurba ng kalsada. Habang naglalakad po kami kanina ay nakita ko na pong mabilis yung andar ng bus. Tapos bigla siya nag-overtake kaya sumalpok sa jeep. Marami na po talagang na-aksidenteng sasakyan na sa pakurba na to. Paliko po kasi yung daan tapos hindi pa naayos yung mga road sign. Iginiit ng driver na nawala ng preno ang kanyang minamaneho kaya siya ay nag-overtake. Ngunit di niya inaasahan na may kasalubong siyang jeep. Tinanggi niya rin ang paratang na siya ay sangkot sa ilegal na droga. Hindi ko na matandaan kung truck ba yung nabangga ko o ano. Basta ang sabi ko, nawalan tayo ng preno. Kaya nag-overtake ako. Kasi akala ko, wala akong kasalubong. Ayon sa mga otoridad, ang driver ng bus ay mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicides, multiple physical injuries, and damage to properties. Maaaring dahilan ng pagkawala ng preno ay sobrang pagtaas ng momentum habang pababa ang daan. Dahil ang sobrang angle of depression ay pwedeng maging dahilan ng rapid na pagtaas ng speed at momentum lalo't na't napakalaki at bigat ng bus na iyon. Kaya't nung nakasalubong ng bus ang jeep ay sobrang lakas ng collision o pagbangga. Kaya't napakalaga ng epekto ng impulse tulad na lang ng mga airbags dahil napapabilis nila ang impact time kaya tumhina ang impact force. How's the situation out there, Christoph? Sa ngayon ay sinisiguro pa ng otoridad kung mayroon pang mga naipit sa bus. May mga nakastandby rin mga ambulansya para sa mga biktima. Christoph Orpia, nagbabalita. Maternity awareness experts push for better sex education as they believe that ignorance is not the way to fight the cases of child pregnancy. For more details, here's the report. Nangangamba ang University of the Philippines Population Institute o UPPI sa kakulangan ng kaalaman ng kabataang Pilipino sa isyu ng maagang pagbubuntis, pangkaraniwan sa edad na 10 hanggang 14 na taong gulang. Ayon sa kanila, marami pa rin kabataan ang walang malawakang kaalaman tungkol sa sex education.
kung saan umabot na sa 3,343 cases ng child pregnancy noong taong 2023, higit na mas mataas kaysa sa 2,411 kaso noong 2011. Isinusulong ngayon sa Senado ang pagpapatupad ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Naglalayong magbigay kaalaman sa mga kabataan ng mga bagay tungkol sa kanilang sexual na pagkatao, na sinuportahan ni Senator Risa Ontiveros at DepEd Secretary Sonny Angara. Naniniwala silang makakatulong ito para bumaba ang kaso ng teenage pregnancy. Mas nais ko na magkaisa tayo sa layunin na pababain ang teenage pregnancy sa Pilipinas at bigyang suporta ang mga kabataang nangangailangan. Ang kanyang naging reaksyon pagkatapos sabing hindi na kailangan ng bagong batas para sa issue ng teenage pregnancy. Ayon kay UPPI Director Elma Laguna, ang pagbubuntis sa mga batang maedad 10 hanggang 14 ay maaaring resulta ng sexual abuse. Lalo na't lumabas sa pag-aaral ng UPPI na karamihan sa mga batang ina ay nagkaroon ng anak mula sa mas matatandang kalalakihan. Batay sa datos, ang karaniwang edad ng mga nakabuntis sa mga bata ay 21 taong gulang. John Lemuel Daclan, nagbabalita. Up next, local farmers in Bataan receives financial assistance from the government. And famous opera director reignites the stage with a comeback performance. We'll be right back after a few short reminders. Ikaw ay nasilayan sa di inakalang panahon. Lumapit ng biglaan upang magtanong sa'yo, ito nga ba ay tama? Gamot iinumin para mawala mga sakit na nadarama. Paano ito mawawala? Following the use of prescriptive drugs, kailangan mo ng reseta. Guided by the hand of your doctor, siguradong ligtas ka. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y ginhawa na? Totoo ba ang nadarama? 'Cause doc, it feels so good. Ang prescription drugs ay nangangailangan ng reseta mula sa doktor upang matiyak na ligtas at angkop para sa iyo. Samantalang ang OTC drugs ay maaaring bilhin ng walang reseta, ngunit dapat pa rin gamitin ng tama at may pag-iingat. Bawat araw mas sumasaya pag alam pagkakaiba ng OTC at prescriptive drugs. Pag ito'y ginamit na, ginamit na, ginamit na. Pag ito'y ginamit na, ginamit na, ginamit na. Pag ito'y ginamit na. Kapag maling gamot ang nainom, sa halip na gumaling, maaaring lumala ang kondisyon. Kaya't siguraduhin basahin ang label, sundin ang tamang dosage at iwasan ang self-medication. Isang mahalagang paalala mula sa DOH at ng himpilang ito. Local farmers in Bataan receive financial assistance from the government, further boosting food supplies in the province. Here's Leander Sinaba reporting. Mahigit sa 3,000 magsasaka ang nakikinabang mula sa 5 milyong pondo para sa Kadiwa Project ng Department of Agriculture sa Bataan. Noong Huwebes, ika-20 ng Pebrero ay ipinahayag ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na nakapaloob rin sa proyekto ang pagpapatayo ng Kadiwa Store upang mag-supply ng abot-kaya, sariwa at ligtas sa pagkain para sa mga mamimili at magsasaka. Kabilang rin sa proyekto ang paglalaan ng 1 milyong piso bilang puhunan sa itinayong Kadiwa Center. Inilahad rin niya ang 0-kilometer food project na isang epektibong paraan para mabigyan ng masustansyang pagkain ang lokal na mamamayan gamit ang ani ng mga magsasaka na isasagawa na ang nasabing proyekto sa Dinalpian at Hermosa, Bataan. Masaya po kami dahil mas na-prioritize po ng gobyerno ang mga magsasaka dito. Umaasa din po kami na mas maraming proyekto pa ang gobyerno upang matulungan kaming mga magsasaka. Leander Sinaba, nagbabalita.
Opera famous director Briggs John Balagtas reignites us with a performance this February. Jared Travis Bicaldo, show us the stage. Matapos ang 4 na taong pagpapahinga, muling nagbukas ang pintuan ng teatro sa bayan ng Bataan. Binuksan ng grupo ni Briggs John Balagtas ang pagbabalik ng teatro sa pamamagitan ng pagtatanghal sa Las Casas de Filipinas de Acosar nitong February 25, 2025. Nahinto ang mga aktibidad na ito dahil sa paglaganap ng COVID-19 na naghudyat sa sikat na direktor upang buhayin muli ang sining na ito. Tumanggap siya ng maraming papuri mula sa manonood matapos niyang haplusin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pagtatanghal ng katapangan ng mga mamamayang Pilipino noong People Power EDSA Revolution noong 1986. Di ko rin naman in-expect na pagkatapos ng ilang taon ay mamahalin pa rin ng mga tao yung gawa ko. Sobra akong nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Asahan niyong ang mga mas magagandang performance namin mula sa aming grupo. Ang pagbabalik ng teatro ay isang malaking hakbang upang patatagin ang larangang ito sa bawat Pilipino. Halina't muli nating saksiyan ang pagbabalik ng teatro sa Bataan. Muli, Jared Bicaldo, nagbabalita! And that's all for today. Again, I am Jalnemuel Daclan. And I am Jaro Kisha Patel. One with kindness. Smart with fairness. No more, no less. This is STE News.